Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rina dito sa ating dulang Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Masakit ang kalooban ni Ariel noon. Sa paglipas ng buwan ay nagsawa na nag-text at tumawag sa akin. At sinabi kay Lori na ipinagpalit ko na raw siya. At dito naman sa abroad, dahil sa lagi kaming magkasama at namamasyal, ay pumipig sa akin si Tino. At nagtapat siya sa akin. Magandang kapaligiran dito sa park, na. Malilibang ka talaga. Teka, bakit malungkot ka? May problema ako, Dino. Yung nobyo ko, matagal nang hindi nagte-text, hindi tumatawag. Dahil ang alam ko ay nagtampo sa akin noong ipinilit ko ang mag-abroad. Tama na yan. Huwag mo na siyang isipin. Dahil hindi ka niya naiintindihan sa pag-abroad mo. Alam mo, pareho pala tayo ng problema sa puso eh. Ganun ba? Mm. Siya nga pala. Pwede bang malaman kung sino yung sinasabi mo na kursunada mong babae? Oo, Rina. At sana huwag kang magtampo sa akin dahil ikaw ang tinutukoy ko kong babae. Ano? Hindi ako naniniwala. Huwag nga akong biruin ng ganyan. Totoo sinasabi ko, Rina. Ikaw yung tinitibok ng puso ko. Mula nang nagkakilala tayo, nahulong na loob ko sa'yo. Quantino, may nobyo na ako. Ayaw kong sirain ang relasyon namin. Patawarin mo ako, Rina. Umibigin mo ako. Malulungkot ako habang buhay. Ikaw ang inspirasyon ko. Tama na, Dino. Hindi ko kayang saktan si Ariel dahil mahal ko siya. Hindi. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Umaga na pala. Dito na pala ako nakatulog sa... sino itong katabi ko? Anong nangyari? Hindi ko alam. Lori? Lori? Gumising ka. Bakit tayo magkatabi? May nangyari ba sa atin? Oo, Ariel. Pinilit mo ako kagabi. Kaya may nangyari sa atin. Kaya dapat mo akong panagutan. Hindi. Pero alam mo na hindi kita mahal. Di tayo magiging masaya. Paano naman ang aking dangal na sinira mo? Ganun lang ba yun? Wala kang pakialam. Paano kung magbunga ang ginawa mo sa akin? Anong gagawin mo? Pag-uusapan natin ito, Lori. Pero sa ngayon, maglupa ang isipan ko. Kaya hayaan mo muna akong mag-isip. Huwag mo akong tatalikuran, Ariel. Kung hindi, gagawa ako ng hakbang na hindi mo magugustuhan. Alam mo naman na lasing ako. Hindi ko sinadyang nangyari sa atin. Intindihin mo ko, Lori. Ako ang dapat mong intindihin, Ariel. Kung may karanasan na ako, sino pang lalaki ang magkakagusto sa isang dalaga na disgrasyada? Hindi na ako re-respetuhin ng mga lalaki. Paano na ako? Kung hindi mo pananagutan ng nangyari sa atin, paano ako, Ariel?
Isko, nag-text na naman si Rina. Aba, marami na raw siyang napasyalaan at nalilibang daw siya. Ay sana magtagal pa ang pagtatrabaho niya doon para makapagtayo kami ng malaking bahay namin. Oh, Bering. Ano na naman bang tinext ng ating anak? May padala na naman ba siya? Ay, meron siyang ipinadala. Pero sa susunod na linggo pa raw para pambili ng gamot ko at iba pang kailangan natin dito sa bahay. Alam mo, Isko, nahihiya na ako sa anak natin. Dahil sa akin, naghihirap siya doon sa abroad, sa trabaho niya. Maswerte tayo kay Rina. Dahil mahal niya tayo. Kung sa ibang anak yan, baka pinabayaan na tayo. Tama ka. Nakikita mo naman may mga magulang na nagpapalimos sa lansangan. Nagkakalkal ng basura para lang sa pamumuhay nila, hindi ba? Totoo yan. Pero yung anak natin, iniisip niya yung kapakanan natin na magulang niya. At binibigyan na tayo ng maginhawang buhay. Ay, hindi bali, Isko. Pag nagbalik bayan siya, kailangan na isipin na rin niya ang kanyang sariling kaligayahan para hindi siya maging matandang dalaga. Bay, siyempre naman, Bereng. Kailangan niya na magkaroon ng sariling pamilya. Dahil hindi naman tayo mabubuhay ng matagal dito sa mundo. Mawawala rin tayo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. May kumakatok. Sino kaya to? Sandali lang, nariyan na. Aling Bering, magandang araw po sa inyo. Ay, ikaw pala. Ano bang kailangan mo? Halika, pumasok ka muna. Wag na po, Aling Bering. Kung pwede ay kunin ko ang number ni Rena. Gusto ko po siyang kausapin eh. Ay, Juan, wala sa akin yung cellphone. Dala ng asawa ko, pumunta ng bayan kasi. Ay, mabuti pa, bumalik ka na lang mamaya. Ganun po ba? Sige po, Aling Bering. Pag-iusap po, kailangan ko lang makausap agad si Rena. Oo, Ariel. Basta umuwi dito si Isko, ay sasabihin ko sa kanya na nagpunta ka rito. Salamat po. Sige po, hindi na ako magtatagal. Babalik na lang ko mamaya. Sige, ikaw ang bahala. Aba, himala. Ano kayang gusto niyang sabihin kay Rina? Nagmamadali. Baka naman hihingi siya ng pera. Ang tagal na hindi kinausap si Rina. Ngayon, bigla niyang naalala. Hindi pwede na makausap niya si Rina. Baka hutan pa niyang anak namin. Kailangan ko na itik si Rina para alam ko kung ibibigay ko ang number niya kay Ariel. Kawawan naman si Dino. Mangiyak-ngiyak na nagsabi sa akin, kung mabibigo siya, ay hindi niya kakayanin. Pero ano magagawa ko? May nobyo ako. Ayoko sanang saktan ang damdamin niya. Pero parang nararamdaman ko na meron din akong pagtingin kay Dino. Pero hindi ko naman kayang sirain ang relasyon namin ni Ariel. Mahal ko pa rin siya. Kahit hindi siya nagte-text sa akin. Hindi bali. Kailangan na sabihin ko kay inay para pagsabihin si Ariel na mag-uusap kami bukas.
nandito na ang inilista mo na bibilihin ko, Bering. Oh, ano pang problema? Ay, kwan kasi isko. Alam mo ba, pumunta rito si Ariel at kinuha ang cellphone number ng anak natin dahil gusto niyang kausapin daw. Ano? Ba yung ginawa mo? Ipinigay mo ba? May malilintikan tayo kay Rina kapag sinabi mo yun. Hindi Ano akala niya sa akin? Mauutakan niya ako. Sinabi ko na dinala mo yung cellphone. Wala sa akin. At hindi ko alam kako. At sinabi ko lang na bumalik na siya dito. Ang kapal ng mukha, oh. Ilang buwan na hindi niya kinakausap si Rina, tapos ngayon bigla na lamang magpapakita nito. At akala mo kung sino siya. Ano pang kailangan niya rito? Siguro, nagigibit siya ng pera, kaya kailangan niya ngayon ng anak natin. Teka, tawagan natin kaya si Rina at sabihin sa kanya kung ano ang desisyon niya, kung gusto niyang kausapin si Ariel. Dapat lang may parating mo kay Rina yan. Yung gusto mangyari ng Ariel na yan, para alam natin kung papayag si Rina o hindi. Sige, tatawagan ko yung anak ko para alam natin ang gagawin natin. At sasabihin ko kay Ariel. Nag-text sa akin si Lori at may ipinarating sa akin. Bakit ganun? Ang ginawa niya kay Lori. Pinilit niya na may mangyari sa kanila, tapos ayaw niyang panagutan? Anong klaseng lalaki ang Ariel na yun? Hindi bale. Pag uwi ko, ay susubukan kong kausapan si Ariel na panagutan niya si Lori. At hindi ako makakonsensya kung makikipagrelasyon ako kay Tino. Kailangan ko siyang makita bukas. At nang malaman niya ang maling ginawa ng Ariel na yun, kaya hindi ko nababalikan si Ariel. Mas gusto ko ang ugali ni Tino. Hahanapin ko ang itinuturing kong kaibigan. Siguro, hindi na mahirap mahalin si Tino. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Oh, ano, Bering? Nakausap mo na ba si Rina? Ano naman dapat natin gawin? Ay, hindi raw pwedeng ibigay kay Ariel ang cellphone number ng anak natin. At alam mo ba sa tono ng pananalita ni Rina, ay parang galit siya kay Ariel. Ano kayong dahilan? Bakit ganyan ang sinabi mo? May wala ba siyang sinabi sa iyo? Wala nga, pero hayaan mo na. Basta sabihin natin na iba na ang cellphone number ng anak natin. At ibaling na raw ni Ariel sa ibang kanyang pagmamahal. Ano? Baka naman may nalaman si Rina na naliligaw na si Ariel. Oo, baka nga may nagparating sa kanya na laging nasa labas na kasama ng kabarkada niya. Parang tama ka, Bering. Hindi naman magagalit ng ganun-ganun lang si Rina kung walang masamang hinala kay Ariel. Kaya ganun na lang sinabi niya sa atin. Kapag bumalik si Ariel dito sa bahay, sabihin na natin na maghanap na siya ng ibang mamahalin niya. Tama ang hinala mo, Isko. Kailangan na malaman ko kung totoo ang sinasabi mo. Puntaan ko siya doon sa bahay nila. Baka naman may tinatago na ang Ariel na yon
At makikita ko ngayon kung ano ang ikinagagalit ni Rina sa kanya. Dito kami nagkikita ni Dino. Pag day off ko. Nilibot ko na ang lahat ng pinapasyalan namin. Pero wala siya. Saan ko siya hanapin? Nagtanong ako sa mga naroon. Pero di raw siya pumupunta ron. Hindi ko kasi alam na ganon ang nangyari kay Lori. Kung nalaman ko lang agad, sigurado na hindi na magtatampo sa akin si Dino. Lahat ng pinupuntahan namin dito, pinuntahan ko na. Para masabi ko sa kanya na hindi ko napabalikan si Ariel. Sana makita ko pa siya. Alam mo ba, Isko, may nakita akong babae doon sa bahay ni na Ariel. Niyakap niya at hinalikan. Ano? Ang walang hiya, oo. Niloko lang niya si Rina. Pero, totoo ba yung nakita mo? Baka naman kaibigan lang niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Kung kaibigan niya yon, pwede bang yakapin at halikan niya? Eh, sinong babae yun? Kilala mo ba? Baka pinsan niya. Hindi. Talagang may relasyon sila ng babaeng yon. Bago pa umalis yumakap uli ang babae. Ay, naku, kung gano'n, niluluko niya ang anak natin. At yun siguro ang nalaman ni Rina, kaya galit na galit siya kay Ariel. Ang mabuti pa tatawag ako kay Rina. Isusumbong ko sa kanya ang aking nakita para hindi na niya balikan si Ariel. Naku, Billy, yan na wag mong gagawin. Sigurado na masasaktan si Rina. Malulungkot yun. Hindi muna natin sasabihin sa kanya ito. Kundi, sa pag-uwi na lang niya, saka natin ikwento sa kanya ang lahat. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Lori, bakit ka pumunta rito? Ano bang kailangan mo? Hindi ka na kasi dumadalaw sa bahay. Kung kailangan mo ako, saka mo ako maalala. Kung kasi may pinapagawang itay ko, kaya tinatapos ko muna. Hindi mo ba ako papapasukin para makapag-usap tayong mabuti? Sige, pumasok ka. At maupo ka. Ano bang sasabihin mo? Ariel, may dapat kang malaman. At natatakot ako sa aking mga magulang. Lalo na kay Itay. Baka kung anong gawin sa akin kung malaman niyang totoong kalagayan ko. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Sabihin mo na. Ariel, alam mo ba, lagi akong nahihilo at nagsusuka. Naging matamlay ako noong nakaraang mga araw. Kaya nagpa-check up ako at sinabi ng doktor na positibo ako. Buntis ako, Ariel. Ano? Hindi!
Pakasalan kaya ni Ariel si Lori? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rina dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.